Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Mundi programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek mga kabayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi baka yan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira, ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si William Martinez Jr., meron siyang 68 na mga comments. Well, siya nga pala, name po na William Martinez Jr. mga kabayan, this is very familiar sa akin kasi marami siyang comment na kung saan mukha yatang meron ngayong nakasign po sa ating channel mga kabayan na isa pong DDS anti-Marcos trolls mga kabayan. Bakit trolls, Sir Ivan? Ang daming comment eh. At saka umatake po sa ating channel. Sabi pa nga niya mga kabayan, dapat na ipapatanggal ating channel. Gusto niya ipapatanggal ang channel natin mga kabayan. Kasi alam niyo po, ito kasi mga DDS mga kabayan, medyo trigger sila sa ating channel. Bakit? Kasi every vlog po ni Sir Ivan, palagi sila ditong masusupalpal at saka palagi silang mabuking mga kabayan ang kanilang pong mga fake news, mga fake videos, mga fake posts na lagi pong ipinapakalat nila araw-araw para marami pa silang mauto mga kabayan. Lagi kasi natin silang nadidibang. Kaya ngayon, meron pong nakasign sa ating channel. So babalikan na po natin, ito pong si William Martinez Makabayan. And also kasama rin po natin, kasama dyan sa top 5 commenters, nandyan po si Lynn Gonzalez, meron siyang 41 na mga comments. Nandyan rin po si Divina Dicuate, meron siyang 35 na mga comments. And Robel Ferrer Official, meron siyang 31 na mga comments. And Herminia Songalilia, meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, tagisamos po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, and also sa ating po mga subscribers dito sa channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermenegilda Panso, Elizar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Juicy Kasupang, nabigay sa atin ng 5 pounds. And also thank you so much kay Antonio Villasinor, nagbigay sa atin ng $5 US. Thank you so much. At syempre, i-greet natin po mga suki, mga early birds, yung nanguna pa sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Sylvia Veralta, Ruth Harris, Rales Carlinga, Joel Carrillo. Nandiyan po si Divina Dicuaten, Maximo Magdalena, Lendaling from the city of Ilagan, Isabela. Nandiyan po si Raymart Fajardo, Maiti Baisa, Josie Kasupang, Rich Insign, Antonio Perez, Hi to Chi, and Floripi Gumapak. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday!
Okay, so kumustang lahat mga kabayan? How are you today? So, not kahapon, the other day nga pala mga kabayan, I think it's a Thanksgiving yata. Di ba, Thanksgiving party po doon sa sa Amerika, which is nakita ko kasi mga kabayan, ang dami kasi mga post ng Thanksgiving. At saka, di ba, yung Thanksgiving, yan po ay celebration para siyang Christmas party po dyan sa Amerika mga kabayan. Correct ba si Ivan? So, sa ating po mga kababayan po, mga OFW, mga viewers po natin na nandyan sa dyan po sa Amerika. So, happy Thanksgiving po sa ating lahat. Okay? So, anyways, mga kababayan ko, regarding po sa sinabi ko nito ni William Martinez Jr., kung maalala po natin, di ba, meron tayong 3 times ba yun? 3 times tayo po ng debunk po sa ating last vlog mga kababayan. Like for example, doon po sa mga ibabakalit nila ng mga fake videos, yung mga video event doon sa Dubai, event doon sa, Timor-Leste, at saka meron pang isa mga kababayan, yung dito po sa Riyadh. Kasi nga yung mga event na yan po'y pinalitan nila ng audio mga kababayan. At saka doon po sa mga tao na kanila pong mauto mga kababayan, happy nga eh. Kasi nga yung mga tao mga kababayan na madali lang pong mauto, yung kasing makalyado nila. Na kahit po alam nila na yung mga video na yan po ay piki mga kababayan, so okay lang sa kanila, sige sila kasi nga pabor sa kanilang sinusuportahan. Pero kahit alam nila yan, so nagiging buta, nagiging bungol at saka naging uto-uto mga kababayan para lang po magiging pabor ito sa kanilang sinusuportahan ngayon na rally and also sa kanilang pong sinusuportahan ngayon na isa pong politiko makabayan. Ito pong si Sara Duterte. Si Sara Duterte, yung pong tao na yan, siya po kasi ay nagmamadali po na maging isang presidente. Kaya ito pong lahat makabayan nangyayari. Dahil po yan kay Sara Duterte. Okay? So, balikan muna natin po ito si William. Si William makabayan, as in ang dami pong comment. As in dami, di ba? Sa ating mga viewers dyan po sa baba, ang dami po niyang ipinakal po ng mga message makabayan. So I'm thinking, nag-assume ako dito na meron pong naka-assign ngayon na troll or maraming troll dito po sa ating channel makabayan. Ano bang gagawin nila? Yan kasi po ang kanila pong i-report makabayan. Asan pa po na sila po ay mga uto na mga viewers natin dito, mga legit po na mga Marcos supporter, loyalista, mga pinklawan na kung saan hindi ba niya alam na napakasulido ngayon ng suporta po ng mga Marcos supporter, loyalista at saka ng pinklawan dito po sa ating mahal na presidenteng si PBBM? Kasi sila po ay nagbabaka sakali na para po bumaliktad at saka sila po ay nagbabaka sakaling marami pa silang mapabaliktad makabayan na mga supporter ni PBBM gustong susuporta po doon sa kanilang ginagawa ngayon na isa pong people power na walang power makabayan. Sila po ay nagbabaka sakali. Tingnan nyo ang comment dito ni William Martinez. Viral na hoy, Sir Ivan, walang kwenta presidente si Bangag. Basura, kaya gusto na ng tao patasikin si Bangag sa Malacanang. Sabi pa niya, di mo ba nakikita sa mga comments, comment section, vlogger Sir Ivan, gusto na nilang patasikin si Bangag sa Malacanang. Marami daw nag-comment dyan sa babang kabayan na gusto na daw patasikin daw si PBBM sa Malacanang. Marami bang nag-comment dyan? Tingnan natin, marami bang nag-comment dyan? Baka siya po ay masupal pa makabayan. Yan mga marami po sa mga nag-comment dyan sa baba, yan po yung mga legit ho yan. Yan po sila yung mga organic po na mga supporter po ni PBBM. Ang mga nag-comment dyan na ayaw po kay PBBM, siyempre yun pong kailang mga trolls makabayan. And also, sabi pa dito, kaya nanawagan ako guys, kayo po ang kanyang kausap mga kabayan, sabi niya, kaya nanawagan ako guys, huwag kayong maniwala sa Black Reto guys, bayaran to ng 200,000 si Sir Ivan daw in 1 month or 500,000 daw in 1 month. Grabe, matulog ka na lang, papauto ka, uwi ka, Romualdez na buwang. Bayaran ba si Ivan ng 200,000 or 500,000? How I wish. Sana all. Ang mga bayaran po ng 200,000 to 500,000, yung pong mga leader, dyan po sa isinagawa nila na rally, dyan po sa EDSA Shrine makabayan. Yang mga leader nila, sila ang tanungin mo, William. I can assure you, malaki yan ang kanilang TF. Pero mas malaki po ang TF ni Sir Ivan. Magkano Sir Ivan?
125 million pesos confidential funds. At meron pa yang pabaon po, yung 618 million ba yan lahat? Yung yung hinahanap ngayon ng Kongreso. Yan po ang pabaon. Yan po ang ating pong pang-snacks makahabayan. Malaki yata eh. So anyways, makahabayan ko, ang dami kasi dito mga nakasan ngayon sa ating channel. So bantay-bantay ho tayo. Bakit? Gusto kasi nila pong busalan sa Ivan. Gusto kasi nila pong patitigilin sa Ivan kasi nga napapahiya na sila makahabayan. Di ba? Gusto lang busalan, gusto lang ipaklose ating channel makahabayan. Okay lang sa inyo na maklose ang ating channel makahabayan. Please comment sa baba at babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, patuloy tayo. Kung napansin nyo po sa ating title makahabayan, sa ating captions, na ito na po ang huling vlog ni Sir Ivan. Ito na po ang huling vlog ni Sir Ivan na nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia makahabayan. Kasi nga, how many hours from now, flight na po ni Sir Ivan. Pupunta si Sir Ivan dyan sa Hong Kong. Yes, sa Hong Kong makahabayan. Pero sandali lang po. Para kasi mag-forgo na po tayo at saka mag-focus na po sa pag-vlog sa Ivan. Kasi nga napapansin natin, dumadami po ang mga vlogger ng kabilang kampo makahabayan. Napansin ba natin? Di ba ang dami itang na-hire na makahabayan? Ang dami talaga eh. Dumadami. Hindi po yung mga totoong realista ha. Hindi. Dumadami po yung mga vlogger makahabayan. Kasi nga yung mga napuntahan doon na makilala ho natin ng mga kalyado ng admin, 'di ba napuntahan doon sila si Papa Ben, nagpuntahan doon kita ko nga eh, si Papa Ben, si Takero, si Esmer makahabayan. Nakita ko si Esmer, then nakita ko si JB, JDB yata, JDB makahabayan. So marami pang ibang napuntahan doon. At saka yung kagabi makahabayan, yung kagabi nila na rally, that is a big event. Yun po ay big event makahabayan. Yes, yun sana po ang pinakamarami nilang rallyista. Kailang hindi pa rin po ganun kadami makahabayan. Partida. Marami pong nagpuntahan doon na makilala po ng mga personalidad makahabayan. Yung mga Didi supporter, di ba nakita natin doon, ito pong si Glenn Chong, nakita natin doon, sila yung grupo po ng vlogger, sila si Joey the Viber, si Tio Moreno, at saka rin pong isa makahabayan. And also, sila pang mga nakita natin doon na mga kilala makahabayan. Nandun po si GM, si Morales, si Maui, na mga talaga po mga gonggong makahabayan. Kasi walang ginagawa dito, puro na po paninira. At puro na po pang uto po sa ating makababayan dyan na mahilig po sumama sa rally. Pero alam nyo makababayan, kahit biglang dumamay po ang kalang mga rallyista Arde or kagabi, pero ang yung mga taong nandun, according po sa ating asit makababayan, yun lang po daw nakikiusyoso. At sa karamihan doon makababayan, siguro 3/4 doon, ang mga tao doon, naghangad lang po na makakuha po ng pagkain makababayan. Gusto sila na kapag ikaw po, like for example, yung malapit dyan sa Edsa Swine, so kung gusto mong makain, makapag-snacks, makapag-lunch, or makapag-dinner, plus meron pang additional po na na snacks makababayan, well, pupunta na lang sila dyan, tambay-tambay sa gilid. Doon, makakuha po sila ng pagkain makabayan. At syempre, nagbabakasakali rin po na makuha po ng kulay green makabayan. Anong nangyari sa Ivan? Before that makabayan, napansin nyo ba ang kanilang theme kagabi ay Heal the World? Heal the World sila Ivan? Yes, Heal the World. Yung kay Michael Jackson makabayan. Pero hindi yata bagay eh. Bakit si Ivan? Kasi nga dapat ang nakatitle doon at saka lang kakantahin is hindi po Heal, kundi Hell. H-E-L-L makabayan. Dapat Hell the World. Bakit? Ang kanilang sinuportaan dyan na politiko, di ba siya po yung presidente po ng Imperno makabayan? At bakit naging Heal? So dapat Hell the World. Di ba? Hell the World. Make it a better place. Hindi na ba dapat better place? Make it a better brain. Diba? Dapat brain makabayan. For you and for me and the entire Dutertes. Dapat gan ang kanta. Hindi yung Heal the World. Hindi bagay eh. Kasi nga, ang kanilang presidente dyan, presidente po sa imperno. So yun po ang bagay makabayan. Ngayon,
Ito pong post ni Hitan Makabayan, di ba sabi nila libo-libo daw? Wow, dumadagondong, ang daming sumugod doon, ang dami daw lumusob doon ng mga taga Mindanao, taga ibang lugar Makabayan, mga Muslim or naman mga church group na napuntahan ng Makabayan. Marami daw, as in marami. At saka marami daw mga artista. Meron nga nag-post artista Makabayan. Artista na ba ngayon ito si Glenn Chong? Artista na ba ngayon ito pong si si Morales? Dahil ang ba nakikita sa TV, artista na kaagad? Meron ng artista na pakita ng mga kabayan. Ngayon nakita ko sa kanyang post, sa kanyang vlog, ang na-focus doon si Kapitan Dado Makabayan. Artista na ba ngayon si Kapitan Dado? Nakatawa naman eh. 'Di ba? So, ngayon meron pong nag-post, nag-drone shots Makabayan. So ito po ang totoong bilang ng kanilang rallyista kagabi. Yan lang po Makabayan. Do you think umabot niya ng 1,000? Or umabot pa ho yan ng 1,000 Makabayan? Pero 'di ba nga ang post po ng mga mainstream media, merong bago eh. Hindi lang po 600 na kabilang. 600 daw na lista, 600 to 700. Yun po ang medyo nasa malapit Makabayan. 600 to 700. Pero ang lagi lang sinasabi, 2,000, 3,000. Pero ang nagsabi, 5,000 na lahat Makabayan. Maniniwala tayo, 5,000 yan. Na baka imposible, marami po yung 5,000 Makabayan. Asa yung mga tao dyan sa gilid, hindi yan kasama po sa rally. Yan po'y galing po sa galeriya, sa mall Makabayan. Siyempre, kung sila po ay dadaan dyan, nakikisiyuso muna. Kung ano ba ang kanilang pinag-ingay Makabayan. Diba? So hindi ho yan lahat mga ralista. Ngayon, so meron pong kumalat. Di ba lagi pong sinasabi Makabayan? Di ba lagi pong sinasabi ng mga DDS na hindi daw sila bayad yung mga nagpuntahan dyan? Fake news daw yun Makabayan. Fake news daw. So makilang beses lang sinabi yon sa mainstream media. Third time Makabayan, hindi na sila bayaran. Pero yung mga mukha po na mga pinag-i-interview ng mainstream media, nakita na ho natin sila. Na sila po ay laging naunguna po sa rally Makabayan. Every time na merong rally, yung mga mukha na yan, lagi ho natin nakikita po sa rally Makabayan. Do you think hindi sila bayaran? Kung hindi man kayo bayaran, paano nyo ito madidibang or paano nyo masasagot ito pong kumalat ngayon na bagong video Makabayan na doon po malapit sa mall, meron pong naispatan doon, meron pong nabidyohan doon, ngayon naghati-hati na po Makabayan. Sino sila Sir Ivan? Ito po ang kanilang ginawa. Ano? Ilang na lang? Oo. Wait ka na. Ito pa ba? Oh, di ba? Paano nila yan masasagot Makabayan? Tapos akong sasabihin na dito, ay planted naman yan. Hindi daw niya kasama Makabayan. Hindi daw nila yan kasama. Paano hindi nila kasama yung Makabayan? Bakit pareho yung shirt na nakikita ho natin dyan sa rally? Napansin niyo ba yun, yung print po ng shirt Makabayan? Paano nila yan masasagot? So dahil po, sila po ay nabuking Makabayan at saka nahihirapan sila ngayong sagutin yan or ilulusot yan, merong nag-post. Sino sa Ivan? Ito pong si Tio Moreno. Kailan niyo ba si Tio Moreno Makabayan? Yung kasama po ni Joy De Viber, yung sa nagitna. Siya nga pala, yan po si Joy Makabayan, si Joy De Viber, babae ho yan. Baka kasi, may nakita kasi ako or nabasa ako na comment Makabayan sa ating previous vlogs na tinawag niya na lalaki, ito pong si Joy De Viber. Actually si Joy, siya po ay babae. Babaeng walang ligo daw. According ni Takero. So si Joey ay babae, nasa gitna, yan siya po si Tio Moreno Makabayan. Ngayon, dahil sila po ay nabuking at saka nahirapan po silang idibang yung Makabayan or ilusot yon, yung video na yon, merong post itong si Tio kagabi. Sabi dito, beware, there is an individual who has been recruiting ralliers from the Tondo area, promising to pay them 500 each. However, those recruited only received 200 pesos lang daw, leading to complaints from the participants.
Upon verifying this person's background, it was found that he is a kakampink daw mga kabayan. Kakampink daw. We want to clarify that Duterte supporters do not pay even a single peso to those participating at EDSA. Maniwala ba tayo hindi sila bayad mga kabayan? Diba? So ang post niya kagabi, ito po yung nirepost po ni Hitan Makabayan para po magkasakali na marami silang mapaniwala or maraming maniniwala pa sa kanila na wala daw ang bayaran Makabayan, pero iilang ulit na pong kumalat, marami pong beses na kumalat na meron pong naispatan, meron pong nagbayaran Makabayan. Nagtatanong ngayon, ang mga DDS, paano daw nila na video Makabayan? Paano daw na video ang mga yon? Marami hong taong nakapaligid. Isipin niyo po no, yan po ay nasa mall. Yan po ay nasa galeriya. Marami pong dumadaan dyan ng mga tao makabayan. So ang isipin niyo DDS at bigyan ko kayo ng hint ha. Yung mga taong nasa palibot sa inyo, even though meron niyang kausap na cellphone o sinong kausap, you think hindi naka-on ang kamera niyan? Diba? Huwag tanga. Saraban, bakit mo tinuruan? Nagtatanong eh. Diba? Be careful. Hindi nyo alam kung yan ba'y kalyado ninyo or kasama ba ninyo yan sa inyong grupo. Diba? Meron pa ganun-ganun lang. Ay, hello, kumusta tayo dyan? Pero yung camera makabayan, naka-on pala yun. Ibig sabihin, recorded yon. Kasi meron silang naispatan po na merong bayaran makabayan. Take note mga DDS, maraming asset. Ipinadala po yung mga kapulisan natin dyan sa inyong grupo. Hindi lang po yung mga kapulisan natin dyan na napadala po ng mga asset. Siyempre marami rin po mga vlogger ang pro-admin na hindi nyo rin po kilala. Yung iba hindi po napakilala. Unlike sa amin, kasi kami, di ba, nakikita ang mukha namin eh. Kami lagi dito pong nagangungaw makabayan. So, kilalang kilala na si Ivan. Kilalang kilala po itong si JDB, si Takero, sa marami pang iba. Pero yung mga vlogger po na hindi po napapakita, hindi nila kilala makabayan. So, doon lang po nakatambay sa may rally, nakisigaw-sigaw makabayan, Duterte! Kasi kapag ikaw po ay sisigaw ng Duterte, libre na pong pagkain. Meron na pong pera makabayan. That is the password. So sa mga taong gustong makikain, gusto pong maka-snacks, merong libreng dinner at saka lunch, meron pang ganon, the password K is only Duterte. Yun po, pagkatapos po ng rally makabayan, yun na, Marcos kami. Di ba biglang bumaliktad? Siyempre bayad na eh. Pero ng pagkain eh. So ang nangyari ngayon makabayan, ito po, ipakita ko sa inyo. Kasi nga, nung time po na medyo paliit ng paliit kagabi, ang rally nila na even though 9 o'clock pa ho sa gabi makabayan, between 9 to 10 p.m. gabi, kasi nga paliit na po ng paliit ang kanilang rally, nagsiuwian na po, ito ang kanilang ginawa makabayan. Yes, kasi magko-concert pa tayo. Anong gagawin natin dito? Wala tayong singer. So, yung mga magagaling kumanta dyan ng acapella, samahan niyo kami hanggang mamaya at magkakantahan tayo ng acapella. Diba? Gusto na po sila mag-videoke makabayan. Gusto mag-videoke. Diba nakatawa talaga eh. At saka alam niyo po makabayan, medyo gumanantinga ko eh. Bakit si Ivan? The other day, may nakita kasi ako ng salita doon na isa pong bata makabayan. Di ba yun pong yung child star yun eh, if not mistaken, si Carlo Mendoza yata yun, na nagsalita doon makabayan, siya po ay only 13 years old. Bakit siya sumali doon makabayan? Marami pong dismayado sa kanya. Totoo lang, ito pong child star po na si Carlo Mendoza, unang-una, hindi pa po siya botante makabayan. Bakit siya nandun? Siguro hinire siya, baka malaki siguro yung offer makabayan kasi nga kilalang kilala eh, pero hindi po ganoon kakilala. Mas marami pa pong kilala yung mga pro-admin vlogger. Pero siyempre, marami rin pong nakilala sa kanya makabayan. Kasi nga, di ba napakita siya doon sa isa sa mga programa noon ng ABS-CBN. Ito pong si Carlo Mendoza. Pero sana i-advise natin po ito kanila po mga parents makabayan, sana wag niyong idamay yung mga tao, yung mga bata dyan. Kasi hindi nila laban yan at wala pa po silang alam po sa mga nangyayari. Bata pa ho ang napag-iisip. Hindi pa po sila hinog at saka hindi pa po nila naintindihan po yung ginagawa nila dyan makabayan. Basta lang magsalita ka kasi marunong ka magsalita. Gusto ka mapakita ka dyan kasi kilala ka. Siyempre, mayroong involved ng ganun makabayan. So yun po ay nauto.
So, hindi natin po sisihin ito pong si Carlo Mendoza mga kababayan kasi bata pa talaga 13 years old. Pero hindi lang po maganda kasi ang kanya mga sinabi doon tungkol po sa ating gobyerno mga kababayan. Siya lang naman kasi ay nauto. Sino kaya ang nagdala sa kanya dyan mga kababayan? Diba? So, most likely, yung po mga leader nila dyan, yung mga highest paid na mga leader nila dyan mga kababayan. Hindi mo na alam, ang rally, yan po ay negosyo. At karamihan dyan mga kababayan, or baka yung lahat na yan, sila po ay bayaran. Sino nagsabi sa Ivan? Si Digong. Itong mga puro rally na ito, mga komunista man ito lahat, mga bayaran lahat yan. We are identifying you as member of NDF Communist Party of the Philippines. Ang ibig sabihin, yung pala mga nagrally dyan sa EDSA makabayan, mga NPA? Mga NPA ba? O tingnan nyo, mas muna si Digong, diba, binuking sila makabayan, mga bayaran daw mga komunista daw. Yan kasi, yung rally kasi yan makabayan, rally nila, yan po kasi ay negosyo. Pera-pirahan lang o yan. Do you think maraming sasama dyan kung walang pera makabayan? Do you think mangyayari yan? Hindi ho yan mangyayari. Hindi ho yan katulad po sa mga loyalista, hindi yan katulad po sa mga Marcos supporter na kung saan kapag sila po ay magrarally makabayan, taos puso ho yan. Walang bayaran do makabayan. At alam ho yan ng mga totoo, mga legit po ng mga loyalista. Kapag sila po ang magrarally, talaga pong napakasolido, walang bayad-bayad dyan. Sila pa nga dito nagbibigay po ng mga pagkain makabayan. Kasi nga para lang po protektahan dito, para po ipagtanggol po ang ating presidenteng CPBM. Meron kong nakita na meeting kahapon makabayan na mga loyalista. Mamaya ipapakita natin yan. Pasensya nga pala no sa ating boses, medyo iba Kasi nga super lamig magkabayan. Medyo pis lang mo tayo Parang achi. Pa ganun nga si Ivan. So anyways makabayan ko, before tayo pupunta doon sa ating next na mainit na topic, ipapakita ko muna sa inyo, siyempre ating good news para hindi ho natin po makalimutan makabayan. For more details, let's watch this. Libo-libong agrarian reform beneficiaries sa Quezon Province ang nakatanggap ng e-title at certificates of condonation and release of mortgage o COCROM kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng mga ito. Makakahinga na si Emma sa mga bayarin sa kanyang taniman ng niyog sa bayan ng Makalalon. Isa kasi siya sa migit 4,000 agrarian reform beneficiaries na nabigyan ng e-title at certificate of condonation sa Quezon Province. Kwento niya, naapektuhan siya ng nagdaang bagyo kaya malaking tulong dahil ang ipinambabayad niya noon sa kanyang taniman ay mga gamit niya na sa iba pang pangangailangan. Napakalaking tulong po bilang magsasaka kasi sa napakaliit po ng kinikita namin. Kung magbabayad pa po kami ng lupa sa mga penalty, halos hindi po namin mabayaran. Ito ang kauna-unahang pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage o COCROM sa Calabarzon. Kabuang 11,497 certificates ay pinamahagi sa agrarian reform beneficiaries upang mapabuti ang agricultural productivity sa reyon, habang mahigit 441 milyong piso ang nakondon. Layunin ng inisyatibang ito na bawasan ang pinansyal na pasanin ng mga magsasaka. Kasama rin dito ang 15 e-title sa ilalim ng proyektong split. Kahit sa gitna ng unos, patuloy kayong bumabangon upang makapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan. Hindi namin matatawaran ang pagsisikap at sakripisyo ninyo sa araw-araw. Kaya't ang hangad namin ay mabigyan kayo ng ginhawa na buhay. Ang pamamahagi ng COCROM ay katuparan ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang komprehensibong agrarian reform. Alinsunod na rin ito sa RA 11953 o New Emancipation Act na inaasang magdadala ng malaking pinansyal na ginhawa, magbibigay ng inspirasyon sa mga magsasaka at magpapalakas sa food security. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng malaking flour mill sa Sariaya, Quezon. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito para makamit ang food security sa bansa. 1, 2, 3! Mas mapatatatag pa ang food security sa bansa kasunod ng pinasinayaang flour mill sa Sariaya, Quezon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lawak kasing 10 ektarya ng flour mill ng Universal Robina Corporation, inaasahan na makakapagproseso ito ng nasa 1,320 tons ng harina kada araw. Kaya kung pagsasama-samahin ang mga produkto mula sa flour mill na ito at ang dalawa pa sa Maynila at Davao, aabot sa 3,470 tons kada araw ang maiproproduce na harina ng kumpanya
kumpanya. Katumbas yan ang nasa 104,000 na bag. Bagay na ayon sa Pangulo, makatutugon sa malaking demand ng bansa. Kasabay ang pagpapayabong ng ekonomiya lalo't makabubuo ito ng job opportunities sa rehiyon. In a time when every grain counts, this establishment will aid in ensuring that our people have the resources they need to nourish themselves and the future of our nation. With this new plant, the URC has positioned itself as a key player in our nation's food security, driving economic stability and innovation. Ipinunto rin ng Pangulo ang ambag ng pasilidad na ito sa layunin ng pamahalaan para sa matatag at sustainable na flour production sa bansa. Muli rin niyang kinilala ang ambag ng pribadong sektor bilang katuwang ng pamahalaan sa pagtupad sa mga adhikain nito, lalo na ang seguridad sa pagkain. At tiniyak na patuloy na susuporta ang pamahalaan, lalo na sa mga local manufacturer at producer. This administration acknowledges the critical role you play in advancing our socio-economic growth, boosting farm productivity, supporting MSMEs, and ensuring the food security of our nation. We will continue to create a supportive environment for our partners in the private sector through laws and agreements that promote the interest of both manufacturers and consumers alike. Ayon naman sa URC, pagpapakita lamang ito ng kanilang kumpiyansa sa paglalagak ng investment sa bansa dahil sa matiwasay na economic environment sa ilalim ng Marcos Jr. administration. This 5.4 billion peso investment is an affirmation of our confidence in our economy and the conducive investment climate created in our country by our dear President. It's also a concrete manifestation of our steadfast support to improving our nation's food securities, fully aligning to the priorities of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking flour plant ng naturang private food and beverage firm na gumagamit ng state-of-the-art automated technology. Personal na tinignan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga nasunugan sa Tondo, Maynila. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong at tiniyak na kaagapay nila ang pamahalaan para malampasan ang dinanas na trahedya. Pinangako ko po doon sa mga kasama natin sa isang evacuation center. Pag kayo ay hindi pa namin nauwi pagdating ng Pasko, ako ipupunta rito, magpapaparty, magka-happy, magme-Merry Christmas tayo sama-sama. Kaya yan yung pang-udyok ko kay Mayor Lacuna Kaya bilisan mo, kundi magpapakain ka ng libu-libong tao pagdating ng Pasko. Ikaw din. Kaya kailangan maayos natin kaagad yun. Kaya huwag niyo pong alalahanin, andito po ang city government, andito po ang national government, lahat po ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at nag-uugnay naman kasama ang mga local government officials at ating tunay na first responder. Ito po ay patuloy po namin pagtatrabahuin at titiyakin na kung ano man ang inyong pangangailangan, kami po ay nandito upang ibigay at idulot sa inyo kung ano pang serbisyo ang kinakailangan ninyong lahat. Personal na binisita at kinumusta ni Pangulong Marcos Jr. ang kalagayan ng ating mga kababayan na pansamantalang nanunuluyan sa Dalpan Evacuation Center. Matapos niyan ay nagtungo naman ang Pangulo sa Rosario Almario Elementary School kung saan pinangunahan niya ang pamamahagi ng ayuda. Umabot sa 21 million pesos na financial assistance ang naipamahagi. Nakatanggap ng tig 10,000 piso at family food packs ang bawat pamilya sa ilalim niya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Habang namahagi naman ng mahigit 2,000 kumot at banig ang Office of the President. Kaya talaga hindi po tayo titigil at gagawin lahat para tulungan po kayong lahat dahil alam naman po namin na kahit kayo'y nakangiti at nagmamalakas na sigaw, marami po kayong iniisip kung paano alagaan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya. Sa tala ng Manila City Public Information Office, mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng halos 7,000 individual ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Nagtalaga na rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng disaster responders at mga social worker para umagapay sa mga evacuee.
nagpapasalamat po ako kay Pangulong BBM sa natatanggap po namin ngayon. Dahil po to kahit na malaking tulong na po to sa amin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumutulong sa amin, sa buong lahat ng ahensya ng buong gobyerno. Lalong-lalo na po sa amin, Presidente na si Bongbong Marcos. Dahil sa amin, sa kunang nangyayari sa amin dito, malaking bagay po ang natatanggap namin. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapagdebate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Tama si PB mga kabayan kasi ang trabaho po ng isang presidente kung paano paggandahin po ang Pilipinas, kung paano po iangat po ang ating ekonomiya. Pero kahit kaliwat kanan mga paninira sa kanya dito, mga grabing pagbabanta, grabe yung mga pangakot pangungutya sa kanilang pamilya, ang gusto ni PBM, ayaw niyang madistract mga kabayan at ayaw niya pong magpa-distract. Gusto niya tuloy-tuloy po siya sa pagtatrabaho kasi yan po ang kanyang mandato bilang isang presidente mga kabayan. Pero dito po sa ginagawa na mga militanteng grupo, mga rallyista nandyan po sa EDSA Shrine na kung saan ang kanilang goal dyan gusto na pong pabawain po sa pesto si PBM. Saan ba nag-umpisa mga kabayan? Saan ba nag-uumpisa kung bakit nangyayari itong lahat na ito? Di ba sabi nila na wala dang plano na magpresidente itong si Sara Duterte? Di ba lagi itong ginigiit po ng mga DDS na mga naniniwala doon sa sinabi po ni Digong na wala dang plano na magpresidente itong si Sara Duterte. Kundi ang mga nag-udyok daw sa kanya makahabayan, ito daw ang kanya mga followers. Si Sara daw walang plano na magpresidente. Maniniwala ba tayo sa sinabi po ni Sara Makahabayan sa kanila Digong na walang plano na magpresidente itong si Sara Duterte? Sino ang naunguna dito na nabigay po ng tarpaulin na meron pong nakalagay makahabayan na BBM resign? Di ba si Sara Duterte? Siya po ang nagbigay daw makahabayan ng budget para po mag-print po ng mga tarpaulins merong nakalagay na BBM resign. Kundi noon pa man makahabayan, gusto niya talaga pong pababain na sa pesto si PBM kasi siya po ay atat na maging presidente makahabayan kasi ang kanyang makalyado, ang kanyang mga tauhan, mga vlogger nila na gutom na ngayon, gutom na kasi makahabayan. Gutom na. Sino si Ivan? Si Trixie. Gutom na kami. Mr. President, gutom na kami. Gutom pala parang buaya Diba? Yan kasi ang punot dulo kung bakit yan nangyayari makabayan. Atat na atat kasi si Sara na maging presidente. Kaya ang kanyang ginawa dito na gusto niya, kasi nga ang kanilang game plan makabayan, ang game plan kasi nila na hindi ito ma-divert kay Sara at hindi siya i-point dito na siya pala yung napakana kaya meron pong ibang grupong kumanangay or meron pong ibang grupong gumawa makabayan. Pero ang nasa likod niyan, walang iba. Si Sara Duterte makabayan. Sino ang nabulgar niyan? Ang ex-DDS vlogger na si Peebles Talakera. Si Sara pala makabayan. And also ipapakita ko sa inyo makabayan, ito pong sinabi ng ating congressman kung bakit nangyayari ang lahat na ito. For more details, let's watch this. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Yes, agree ako dyan makabayan. Kasi totoo naman talaga, sinabi po ng congressman,
Wala itong lahat kung hindi ito dahil po kay Sara Duterte mga kababayan. Kung hindi lang po siya nag-ambisyon po at hindi siya nagmamadali bilang presidente, wala ito lahat. Wala pong rally dyan sa EDSA, wala pong rally ng DDS, wala pong rally ng mga DDS vlogger at saka ng mga lista ng mga hire nila. Hindi po yan mangyayari mga kababayan. Dahil po kasi yan kay Sara Duterte. At doon po yan nag-umpisa. Nung sila po ay nabuking ang kanilang plano doon kay Speaker Martin Romualdez. Ano ang kanilang plano? Gustong papalitan ni Sara Duterte itong si Speaker ni GMA mga kababayan ni Gloria Arroyo. Nang dahil po sila ay nabuking at sa dito nag-mission failed ang kanilang plano mga kababayan, napalitan po ito si Speaker Martin Romualdez. So doon na po nag-start ang kanyang attitude na pagiging brati nila mga kababayan. Pero noon pa man, brati nila na talaga yan si Sara Duterte. Nung since pa siya pa ay isang mayor mga kababayan, mas nakita lang ho natin at saka mas talagang nag-expand lang mga kababayan. Doon na po nag-umpisa na nag-mission failed sila sa Congress. Kasi hindi po napalitan ni GMA ito pong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Doon kasi yan nag-start eh. So anyways, isa muna natin. Nandyan po si Nets Tuwing, hi to Leonida Whitbridge, Rachel Permeson, kasama rin po natin si Josephine Gallego. Hi to Peacemakers, hi to Evelyn Garcia, nandiyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine, Madawi Cebu, greetings come from Rodolfo Ranadarbor of Tansa Cavite. Hi to Joyful Pinay, Sports Shinobi from South Korea, nandiyan rin po si Sergio Maranan, Revica Fahela, hi to Jess Subto from Calaba, Laguna, nandiyan rin po si Panfilo Junior Reyes, hi to Ashen, Felma Cabato from Toronto, Canada, isyatat natin si Yola Grosping, Think Abel, and hi to Jillian Quiason. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ito pong vlog na kung saan nakatawa talaga eh. Kasi dito po sa banat po ni Sara makabayan, binabanatan rin po siya ng pinklawan. For more details, let's watch this. Hindi maganda ang political instability. Ikaw ang gumagawa ng instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Ikaw talaga ang sira dahil sa bunganga mo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, alak, lahat. Alam mo naman, hindi rin masarap yung kain mo. Mas malusog ka nga kaysa kay BBM eh. Inakusahan din niya ang House Speaker ng illegal na mga aktibidad. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo, pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo. Pare-pareho lang kayo. Kaya ka galit kasi hindi kayo kasama ngayon sa yumayama. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Oh, inggit na inggit ka naman kasi hindi ka makakuha. Panahon lang yan. Nagpipigil ako eh. Nagpipigil ka pa niya? Wow! Nagpipigil pa yan ha? Paano kaya kung hindi ka na nagpipigil? Ano kaya nang gagawin mo? Kasi gusto ko lang magtrabaho. Wala ka naman talagang babalikan trabaho kasi nag-resign ka na nga. So anong trabaho ang gusto mong gawin? As a Vice President, maghihintay ka lang naman talaga na mamatay ang presidente para ikaw ang pumalit sa kanya. Tapos sasabihin mo na hindi ka makikinabang kung mamamatay si BBM. Ikaw ang unang makikinabang pag namatay ang presidente. Oh, di ba? Good job sa pink clown mga kababayan. Binanatan. Totoo talaga yung mga sinasabi noon sa vlogger na yon. Totoo mga kababayan, saka supalpal talaga eh. Dapat talaga nating supalpalin ito pong si Sara Duterte kasi siya po ay sumusobra na mga kababayan. Siya nga pala, balita ko. Meron nakaabot sa aking balita mga kababayan na ito daw si Sara Duterte ay inindyan niya yung invitation ng NBI. Na kung saan, supposed to be the other day mga kababayan, di ba siya po ay pinapapunta, inibitahan siya kasi siya po ay pinadahan po ng Sabina mga kababayan. Para siya po ay pag-explainin dito tungkol doon sa kanyang pagbabanta kay PBM. Pero anong nangyari kahapon mga kababayan, di ba hindi siya sumipot doon? Hindi siya sumipot doon, kundi ang napunta lang doon itong kanyang mga attorney mga kababayan. Kasi according po ng kanyang attorney, ang palusot mga kababayan na hindi daw alam ni Sara Duterte or late na po daw nalaman ni Sara Duterte na nag-change pala ng schedule ang hearing ng Congress mga kababayan. Di ba yun po ang doon po ang palusot ni Sara Duterte? Hindi ako maniwala doon mga kababayan. Bakit sa Ivan? Di ba? Nanghingi po ng advance copy ng questionnaire ito pong si Sara. Ang ibig sabihin mga kababayan, palusot yon. Intentional ho yon. Bakit? Kasi nanghingi po siya ng advance questionnaire ito pong si Sara Duterte. Parang examination lang
Parang debate lang makahabayan o debate ba? Or parang exam, pwede naman ho siya magsabi po sa kay Director Santiago ng NBI, pwede lang sinabihin niya na, Sir, pwede ba open book na lang? Open notes na lang? Gawain ni Sir Ivan eh. 'Di ba? During po sa ating sa ating school days makabayan. During school days Sir Ivan, ako po yung number 1. Mahilig talaga po every time merong exam. Kapag exam na, Sir, Ma'am, pwede ba open notebook lang? Open notes lang. Yan sana ang ginawa po ni Sara Duterte. Hindi yung manghingi ka ng advance question. Ano yun? Exam? 'Di ba? Kasi nga makabayan ko, itong Sara palusot talaga eh. Talang walang respeto sa batas natin. Wala siyang respeto sa konstitusyon natin kasi nga ay nakita niya na mabait kasi ang ating presidente makabayan, iniisi-isi na nila kahit napakabigat na po yung mga ginagawa nilang kabulastugan sa ating presidente, okay lang kay PBBM kasi nga napakabait talaga eh. Sana konting konting higpit lang kay PBBM eh. Dapat merong kamay na bakal eh. Kasi nga siya po inaapakan na ho dito makabayan. At dito pa sa ginawa ni Sir Duterte, ginawa tayong tanga. Gusto niyang gawing tanga yung mga mababataso natin makabayan. Gusto niyang gawing tanga yung pong mga ahensya natin kasi nga sa tingin nila hawak nila sa liig makabayan at marami pang takot dito po sa mga Duterte. Dapat tayo po yung magkakaisa. Huwag tayo pong matatakot sa mga Duterte. Puro na sila bunganga pero wala ho yan sa gawa. Bakit? Diba sinasabi lagi po ng mga DDS na matapang daw mga Duterte? Kung matapang pa si Digong, bakit siya natakot po pumirma sa bank waiver makabayan? Diba doon pa nga lang, bank waiver lang hindi kayang pirmahan makabayan, tapos sinasabi nila matapang daw, gunggong talaga eh, diba? Kung si Sara Duterte ay matapang makabayan, bakit ayaw niya at baragi siyang merong palusot dito every time merong hearing? At doon na lang siya pumunta kapag siya po ay masukol makabayan, kapag siya po ay magigipit na, doon na siya mapakita po sa hearing. At dito rin po sa NBI, tingnan nyo, inindyan niya makabayan, inindyan niya. Pero matutuloy pa rin po yung investigation. This coming December 11 makabayan, according po ng NBI, pinost po nila this coming December 11 ang kanilang investigation tungkol dito. At hindi lang po si Sara ang inibitahan makabayan. Sino si Ivan? Pati rin po yung lahat ng mga vlogger na kasama doon sa pag-meltdown ni Sara, doon po sa nandun siya sa HOR makabayan. Yung kasama doon sa kanyang interview with the vlogger, nandun po, 'di ba, sila si Princess Mawing, nandun po sila si Trixie, nandun po si Loren Badoy, sila si Tio Moreno, at saka marami mga ibang kabayan. Sa yung mga banateros, Boss Dada, asin marami. Lahat yun papadahan po ng sub-pay na makabayan. Pinasasagot sila dito sa sa tanong po ng NBI kung totoo ba yung sinasabi po ni Sara Duterte. At ano pa ang kanilang mga na obserbahan doon makabayan kay Sara Duterte. Lahat ng mga vlogger na yon imbitado this coming December 11 makabayan. Naku po. Naku po, nanginig na ngayon si Princess Maui. Ano na? So ngayon makabayan ko, I am very sure, nakita nyo na po yung kaguluhan doon sa papunta po ng Minjula makabayan, yung mga militanteng grupo. Diba yung grupo po ng Anak Bayan, grupo po ng Kilusang Mayoono, yung grupo po ng Bayan Muna Party List. Kasi nga, diba kahapon ay Bonifacio Day makabayan. So every year, meron talaga pong ganyan po na programa. Every year, meron talaga pong ginagawa na ganyan po na mga rally makabayan. Diba noon, naungunan yan sila si, nakalimutan ko lang, yung payat makabayan. Tinatawagan natin yan na Zoom, basta ganun po na term makabayan, ZOMBIA. Na ganun si Renato Reyes makabayan. Pero hindi ko yata nakita si Renato eh. Pero ang nandun makabayan, ang nangusog doon, sila si Castro, hindi si Castro, yung isa yung kasama ni Castro at saka yung head po ng Kilusang Mayoono makabayan. So ngayon, ito po mga DDS, sabay tuwa talaga eh. Kasi nga pag-aakala nila, susugurin na yung Malacanang. Di ba yun pong unang pinakalat nila makabayan? Susugurin daw yung Malacanang. Ngayon, di ba, nandun po sa kagaluhan po papuntang Minjola kasi nga nagkasakitan doon makabayan kasi nga nagiba yung barikada ng pulis. Nagiba po ng mga militanteng grupo makabayan kasi sila po ay pupunta na doon sa Minjola.
Ngayon, ang problema kasi makabayan, medyo nakasakitan kasi doon kasi meron pong pulis na ginumbag-jumbag doon ng 3 tao na membro po ng mga grupo na yon. Which is hindi yun maganda makabayan. Okay lang po ang mag-rally kasi nga demokrasyang tao, democratic country tayo makabayan. Walang problema yan kahit tayo po ay napabalabas po ng ating saloobin, tayo po ay napapahayag po ng ating gustong sabihin in public kasi meron tayong freedom of speech. Okay lang po ang mag-rally. Pero sana po walang ganyanan, walang sakitan, walang harassment na mangyayari. Kasi dapat kung tayo po ay mapapahayag po natin gustong sabihin po sa publiko, dapat peace lang. Dapat peace rally lang. Ngayon, ginamit ho yun ng mga didis makabayan. Ano sinabi si Ivan? Ang rally na yung makabayan, ang rally po ng Kilosang Mayoono, gusto na daw magkikipagsanib pwersa doon sa rally ng It's a Shrine? Yun po ang pinakalat kahapon. Pero hindi po mauto ang taong bayan. Bakit? Kasi ang Kilosang Mayoono makabayan, yung bayan muna parteles at saka anak bayan, galit ho yan kay Digong. Diba? Galit ho yan kay Digong makabayan. So very impossible na sila po ay makikipagsanib pwersa doon sa mga rallyista sa EDSA Shrine makabayan. Yun po ay fake news. Nangyari ba? Di ba wala hanggang ngayon? Hindi po pumunta doon yung grupo ng Kilosang Mayoono makabayan. Walang pumunta doon na grupo nila doon sa mga kabilang grupo na pumunta doon sa EDSA Shrine. Wala makabayan. Nay, wala pong nangyari na ganun. Kasi nga, galit po sila kay Digong. At ano ba ang kanilang ipinagsisigaw kahapon makabayan? Akala nila si PBBM ang kanilang susugurin? Hindi po, kundi sila po ay dismayado, sila po ay medyo hindi kasi nagustuhan ng makabayan yung pahayag po ni PBBM na pinigilan niya yung impeachment dito kay Sara Duterte. Kasi ang gusto talaga nila, gusto po ng grupo na yon, impeach na talaga ito pong si Sara Duterte. Ano ang kanilang isinisigaw doon? Ito makabayan. Tingnan nyo ang kanilang placards. Impeach Sara. Diba? Iba pa, itigil ang palabas. Sara, ipasok sa rihas. Impeach Sara. Dito pa sa iba po na placard makabayan. Duterte kriminal, ikulong. Bayan muna. Napansin ba natin, lahat po ng mga placards makabayan, wala pong against kay PBM? Wala tayong nakita doon na mukha po ni PBM. Kundi tinira nila lahat ito pong si Sara Duterte. Ang rally ni Makaba, ibig sabihin nun, kontento sila sa pamumuno po ni PBM. Diba? Kontento sila sa pamumuno ni PBM at nakikita nila si PBM na nagtatrabaho lang po si PBM. Kaya ang tinira na dito at ang deserve po na ma-impeach Makabayan, matanggal po sa pwesto, ito pong si Sara Duterte. Kasi nga ipinahiya niya ang bansang Pilipinas makabayan. Kasi hindi na po siya rumespeto po sa ating konstitusyon, hindi na po siya rumespeto po sa ating batas. Kaya tama po yung mga pinagsisigaw doon sa grupo po ng Kilosang Mayoono na i-impeach itong si Sara Duterte at sa kikulong po itong si Digong Makabayan. Ang hindi lang maganda sa nangyari kahapon, meron kasi silang ginumbag Makabayan na pulis, which is tatlo daw yung jumambag doon sa pulis na yon. Pero ngayon, sila po ay wanted na Makabayan, pinaghanap na po ng ating kapulisan. Okay? So anyways Makabayan ko, dahil po sila ngayon ay wala ng pangbanat at nahirapan po silang i-debunk, nahirapan silang ilusot yung bayaran nila dyan sa kanilang rally dyan sa SSR Makabayan. Ngayon meron po si Joy kanina. Ang sabi niya Makabayan, ayon sa aking alitap-tap, 1.5 billion pesos daw ang budget ni Lisa para sa 100,000 to 200,000 katao na rally para guluhin ang mga Duterte-aligned rallies. Wala na halos pumapayag. Kaya yung mga nagpunta sa Mendiola, hapit na ba kayo? Ano ka, Arlene? Kasi nga diba nandun po si Arlene Brusas Makabayan. So ito po ngayon ang kanilang palakad. Ito po ngayon ang kanilang ipinakalat na fake news. Meron dang 1.5 billion pesos na budget si F. Alisa para daw magkaroon po ng rallyista na ganun kadami Makabayan. 100,000 to 200,000. Kung mangyayari ho yan, naku, sila po ay papas Makabayan. Isipin nyo lang po, nandyan po sa amin, Jola, nasa 1,000, let's say, bigyan natin ng chance, 1,000 Makabayan. Tapos ganun kadami ang relista po ng mga pro-admin, 100,000 Makabayan, 200,000, papa sila lahat. Diba?
Pero hindi ho yan gagawin po ni Felisa. Alam ho yan. Alam po ang ginagawa po ni Felisa Makabayan. Hindi niyan gagawin. Bakit? Kasi ang mga Marcos supporter, mga loyalista, mga loyal ho yan. Mga legit ho yan. Sila po ay mga organic Makabayan. Hindi na po sila kailangan pong sabihan po ni PBM. Hindi na po sila kailangan po sabihan po ni Felisa. Kundi sila po ay kusang loob po yan. Talaga po na magrarally kapag nakikita na ho nila na harassment na po ang ginagawa po ng kabilang kampo. Talaga pong meron dong panggigipit na pong ginawa ng kabilang kampo at hindi na po maganda at hindi na po nakatulong sa ating bansa ang ginagawa po ng kabilang kampo, doon susugod po ang mga loyalista Makabayan. Diba? Correct, fam wrong. Doon na po susugod ang mga loyalista. And also, before tayo pumunta doon sa ibang topic Makabayan, i-shout out natin. Nandyan po si Erwin Sinoren, hi to Rosinda Aunso. Nandyan po si Cry Cry from Tennessee. Nandyan po si Josuan May Miano, Lerma Sondita, Alona Alicabo, hi to Ilocana Kana. Nandyan po si Myrna Mercines, Lucrecia Candido, Aurora David, hi to Jolie Requesto, Jovi Montero, Ronald Tahadaw, hi to Estila Rosal, and hi to Elizabeth Habihan. Mga kababayan ko, i-take up ho natin yung pong sinabi po ni Katon Ying na kung saan alam ho natin yung lahat na kung saan, di ba, pinigilan po daw ni PBM according po doon sa mensaheng na-receive ni Katon Ying, mga kababayan. Pinigilan ni PBM at saka meron siyang opinion, meron siyang mungkahi, pakiusap doon sa mga congressman na daw, hindi daw i-impeach si Sara kasi nga hindi daw siya importante, mga kababayan. So kahapon, the other day nga pala, meron pong interview si PBM na kung saan tinanong siya ng reporter kung totoo ba talaga yun, yung binalita po ni Katon Ying na kumakalat ngayon, mga kababayan. So yun po ay kinumpirma po ni PBM. For more details, let's watch this. Makaligtas sa inyo. Good morning. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is an importance, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return with VP Sara, sir? Never say never. Okay, so dahil po sa pag-leak ng mensahe ng mga kababayan, which is private communication pala yun, private conversation pala yun, pero nileak po ni Katon Ying, mga kababayan, maraming nagalit ngayon kay Katon Ying. Maraming nagalit, mga kababayan. Bakit nakaganon? Bakit? Kasi nga mapapahiya dito si PBM, which is ang kanyang opinion, private message yun, dapat yun doon lang po sa mga mamabatas, mga kababayan. Kasi yun po ang kanyang opinion. Siya po yung nakikiusap lang po doon sa mga mamabatas natin. Which is supposed to be, sekreto lang po yun na mensahe, mga kababayan. Pero ito po yung nileak ng kaibigan siguro ni Katon Ying, o kakilala po ni Katon Ying, na binigyan po siya ng mensahe, which is supposed to be hanggang doon na po sana yung makabayan. Kasi nga private message ililink mo yung message po galing po kay PBM at saka napaka-crucial yun na information yung makabayan. 'Di ba? Merong ginawa dito si Katon Ying na hindi po maganda, makabayan. Which is supposed to be, alam niya yan. Kasi siya po ay isang reporter, mga kababayan. Si Katon Ying, siya po ay journalist. Alam niya po yan, mga kababayan, na bawal po mag-leak ng mga importanteng mensahe, mga private conversation na lalong-lalo na galing po sa ating presidente. Ang ibig sabihin, meron pong national issue or national security issues dito, mga kababayan. At yan po ay malamang sa malamang nilabag po ni Katon Ying, mga kababayan. So ngayon, siya po ay binanatan ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ganito po yan. Dahil nga pumutok sa social media yung text message na sinasabi nga niya na hindi siya pabor dyan sa impeachment against Sara Duterte, Vice President ng bansa.
Ngayon, ang sinabi ng Pangulo, by the way, para hindi kayo malito, lalo yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, nire-respeto ko yung sinabi ng Pangulo. Ano sabi ng Pangulo? May opinion. Sa kanya daw opinion, hindi kailangan. Sayang daw ang oras, sayang panahon, ganun-ganon ang sabi sa impeachment. Yan ay kanyang sinabi. Pero ang kanyang malinaw na sinabi dyan, bago yung opinion, sabi niya, private communication. Pag sinabing private communication, hindi yan dapat nilalabas sa media. Hindi yan dapat ini-expose sa publiko. Kasi private communication. Una, privacy ng Pangulo, privacy ng isang tao. Pangulo man o hindi, ang merong private communication, irespeto mo yan. Huwag mong ilalabas yan hanggat walang go signal yung tao mismo na gumawa ng text message o yung pinanggalingan ng private conversation at private communication. Ang sabi ng Pangulo, well, private communication yan, pero nag-leak eh. O di ba, mabait pa yung Pangulo, ganun sabi, pero bawal yan. Nakataya ang pangalan ng involved sa private communication kasi privacy nga yun eh. Hindi lahat ng pinag-uusapan at kausap at sinasabi ng isang Pangulo ng bansa ay dapat ma-expose sa publiko. Kasi nakataya dyan, national security ng bansa, security ng Pangulo, at kredibilidad ng leader ng bansa o ng Pangulo ng bansa. Kaya nga private communication eh. Bakit mo ilalabas? Kahit sabihin pa sa iyo, o ilabas mo yan kasi yan ang sinabi. Kung walang approval coming from the President, na siya mismo ang nag-text o siya mismo ang pinanggalingan ng private communication, hindi mo pwedeng ilabas. Kahit anak ka niya, kahit asawa ka niya, kahit anong relasyon. Ngayon, kung hindi ka naman, o pangkaraniwang tao ka lang, umamamayan, reporter ka, vlogger ka, o kung ano man ang estado ng buhay mo, hindi mo kailangang i-expose yung private communication kung meron kang respeto sa pinanggalingan at gumawa ng communication na yan. Una yon. Pangalawa, kung alam mong threat sa national security yan, alam mong mapapahamak ang bansa, mapapahamak ang Pangulo, bakit mo gagawin yung i-expose yung private communication? Delikado po yun. Nakuha nyo? Alam mo, sa broadcast journalism, mass communication, ako po kasi, hindi ako nagkakaila. Going 37 years old na ako sa larangan ng broadcast business. Alam ko yung aking mga limitasyon. Pinangangalagaan ko yung privacy ng Pangulo, ng kahit sino, at yung private communication. Napakahalagang pangalagaan yan. Kasi pinag-aralan niya sa journalism. Pinag-aralan niya sa mass communication. Alam niyo sa mass communication at journalism, pinag-aaralan niya paano ka magtanong, paano mo gawin, paano ka kumuha ng balita, paano mo magkaroon ka ng desisyon kung anong gagawin mo bilang isang reporter, mamamahayag, o manunulat. Pero laging pinapalaala yan ng propeso o ng eskwelahan. Yung privacy, ire-respeto. Yung national security concern, na threat sa national security ng bansa, dapat papangalagaan. Kasi po, lahat tayo may kalayaan under ng democratic government, demokrasyang bansa. Pero may limitasyon pag nakataya ang seguridad ng bansa. Kaya po nakataya ang seguridad ng bansa dyan. Isipin mo, napilitan ng Pangulong umamin doon sa kanyang private conversation na dapat hindi na-expose kasi ini-expose nyo. Ngayon, ang isa sa mga pwedeng masamang epekto, kaya sabi ko malaking problema ni Pangulong Marcos ito, huwag nating kalimutan, nahahati-hati ang tao, ang Pilipino. May mga pro-Duterte, may mga independent group, may mga Marcos loyalists, Marcos supporters, yan yun eh. Mayroong independent. Ay alam ba ninyo na ang impeachment proceedings, ang impeachment ay sinasabi ng saligang batas. Karapatan ito ng taong bayan. Thank you, Star Estrelita Heroes ng Japan, thank you. Ang impeachment ay nasa konstitusyon at yan ang pinanghahawakan at karapatan ng bawat Pilipino na kapag mayroong impeachable official na mamamayang Pilipino o na opisyal ng gobyerno na mayroong something, mayroong maaaring pang-aabuso, maaaring maling ginagawa,
at nakita ko na impeachable offense, ground for impeachment, karapatan ng taong bayan mag-file ng impeachment before Congress. Nasa saligang batas yun. Tapos ang sabi ng Pangulo, sayang lang ang oras, sayang ang panahon, ayaw ko nitong impeachment sa aking opinion. Ang sama ng dating nun. Parang niyurakan, pinigilan ng Pangulo ang karapatan ng taong bayan. Kaya again, babalik ako, yun ang threat sa national security at yun ang privacy nakasira at sumira kay Pangulong Marcos kasi ini-expose, inilabas sa media, inilabas sa taong bayan ang private communication ng Pangulo. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Sana nasusundan niyo. Marami pang paliwanag ito. Di ba? Ito na ngayon. Yung kahit opinion, sabi ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Okay? Ngayon, pumabor yan sa mga Duterte. Pumabor yan sa mga DDS. Nagpapalakpakan yung mga DDS. Nagpapalakpakan yung mga Duterte. Kasi sabi ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment. O paano ngayon yung independent group na gustong-gustong ma-impeach si Sara? Actually, sa susunod na mga araw, may magpapail na. Magagalit yun. Dahil yung kanilang karapatan, ayaw pala ng Pangulo. Ay sa saligang batas, may karapatan ng kahit sino mag-file. Nakuha nyo? At ito yung matindi. Paano ngayon? Hindi naman lahat ng Marcos loyalists, Marcos supporters, ay natutuwa kapag pinigilan ng impeachment. Alam ba ninyo, ang mga Marcos loyalists at Marcos supporters, yung iba dyan, nadismaya. Nawala ng gana. Parang iba nga dyan, baka nagtampo pa kay Pangulong Marcos. Mr. President naman, impeachable yan si Vice President. Grabing korupsyon ang pinag-uusapan by trial of public trust. Yung buhay mo nga gusto nang kuhanin. May inutusan na nga para yung buhay mo, buhay ng First Lady at ng pisan mo, Speaker of the House, may inutusan na para kuhanin. Tapos ngayon, yung impeachment na karapatan ng taong bayan, yan ay pasok sa impeachment, ground for impeachment. Tapos sasabihin mo, Mr. President, ayaw ko ng impeachment. Sayang lang sa oras. Oh, natural may karapatan yung Marcos loyalists at anumang grupo na magtampo, magtanong, why, Mr. President? Bakit yung karapatan ng tao ay pinipigilan mo? Yun po yan. So again, nakasama, inuulit ko, sa akin pong personal analysis at opinion, napakasama ng dating, kaya problema ng Pangulo yung na-expose ang kanyang private communication. Kung sino ang naglabas nito, alam na ninyo kung sino. Pero ito yung aking opinion, kahit sino pa silang naglabas nito, hindi ako sang-ayon doon dahil ako may sariling paninindigan, may prinsipyo at nasa puso ko ang sinasabi ko. By the way, hindi po ako spokesman ng Malacanang, walang kinalaman, ulitin ko ang gobyerno o kahit sino, politiko, kahit ang Pangulo dito sa aking ginagawa. Ang aking pinagbabasihan dito yung aking kaalaman at ipinapaliwanag ko ang negatibo, positibo na nangyayari. Ngayon, negatibo po ang dating sa Pangulo, sa liderato ng Pangulo itong kanyang opinion. Although opinion yan, mabuti ko maintindihan yung opinion, paano kung hindi maintindihan ng iba? Malaking problema. Isa pang issue rito, bakit hindi pinigilan ng mga media advisor o consultant o political advisor ng Pangulo yung ambush interview or bago mag-ambush interview, dapat may briefing yan. Mr. President, baka itanong sa inyo itong text message na lumabas. Sasagutin ba natin o hindi? Pwede mo sabihin sa Presidente, Mr. President, pwede mo namang i-deny ito. Bakit? Sabihin ng Pangulo, kasi po may epekto yan sa national security at privacy mo. Bakit ba inilabas yan? Pwede mo rin aminin, pero ito po ang epekto niya pag inamin mo na sinabi mo yan. Mamimili ngayon ng Pangulo kung ano dapat niyang gawin. Mukhang wala nag-advise ng ganun. Kasi kung ini-advise sa Pangulo, Mr. President, nakataya ang iyong kredibilidad, nakataya ang national security ng bansa, pag inamin mo ito, may problema tayo. Pero kung i-deny mo, wala naman tayong problema. Kasi pag inamin mo ito, malaki implication. Matutuwa ang kampo ng Duterte, magagalit yung ibang loyalists, magagalit yung independent, at masisira ang kredibilidad ng House of the People. Ano ba yung House of the People? House of Representatives. Yan ang kinatawan, opisina ng mga congressman kumakatawan sa mamamayang Pilipino, including party list, marginalized sector. Paano ang pagiging independent ngayon?
ng Kongreso kung sakaling may mag-file. At hindi naman nila kayang pigilan yan. Kasi ganito ang pagpapile. Paliwanag ko kahapon. Kahit sino pwedeng mag-file ng impeachment. At kailangan mayroong mag-endorso na kahit isa na congressman. Kahit isang congressman lang ang mag-endorso ng impeachment case, pasok na yan sa Kongreso. Ngayon ang tanong, ano ngayon gagawin ng Kongreso dyan? Hindi nila gagalawin, papatayin nila yung impeachment case? Sira ang Kongreso dyan. Or buksan niya, iharap sa public hearing at talakayan, aproba ng impeachment, masisira sila sa Pangulo. Dahil sabi ng Pangulo, ayaw ko ng impeachment. Sa aking opinion, hindi kailangan yan. O, nasa na yung independent ngayon ng Kongreso? Nawala na. Inakuha nyo? Pag may nag-file na congressman dahil may ini-sponsor niya yung private sector ng impeachment against Sara Duterte dahil sa betrayal of public trust, sa graft ng corruption, office of the Vice President, at yun ang issue ng pagmumura at saka tangka sa buhay ng Pangulo. Yan po'y ground for impeachment. Again, pag yan ay ipinail at hindi ginalaw ng Kongreso, masisira ngayon ang Kongreso sa taong bayan. Paano kayo naging House of the Peoples? Paano kayo naging House of Representatives? Kinakatawan nyo taong bayan tapos hindi nyo ginagalaw yung impeachment na reklamo ng taong bayan. Dahil ba ayaw ng Pangulo? Doon nasira ang Kongreso. Pag ginalaw naman at inaproban at na-impeach si Vice President Sara Duterte, ibig sabihin nilabag nyo yung opinion at kagustuhan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment pero ituloy nyo. Yan na po ang pinakamalaki na problema. May problema na si Pangulong Marcos, mamumblema ang Speaker of the House, nadamay ang lahat ng mga congressman na papabor or tututol dyan po sa impeachment proceeding. Kasi nga po ang impeachment ay karapatan ng taong bayan yan. Okay, so kasama rin po natin si Rolando Ulay Diaz Agpawa, Emerald Jimenay, Alicia Lee, nandiyan rin po si Bung Yu, Hats Ortiga Pau, Victor Robin, Apple Nash, Lucita Tolentino, nandiyan rin po si Robin Basinga Salindong, Aitsu Gorgunya Angala, Myrna Borromeo, Nonoy Floren Hills, Mamandawi City of Cebu. I-shoutout natin si Evelyn Garcia, Rosita Bisnar, Marina Columa, nandiyan rin po si Annabel Hoson, Gaisilda Langbat, Nonski Pasamonte, Len Maghari, nandiyan rin po si JB Carillo Bastismo, hi to Mercy Calatrava, William Steven Verdogo, Maribel Bocasas, nandiyan rin po si Janet Narvaez, Elsa Hoffman, hi to Leija Wayong Villanueva, JRN, Jenky Arellano, and hi to Josephine Abiba. Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Idendalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some